sinumpang bagay na kinakatakutan ng mga tao? Isa ka bang nakikipag-unahan makakuha ng mga items sa mga Japanese surplus? Ang gaganda no? Tapos ang mumura pa. Pero mag-iingat ka kasi baka mamaya yung madampot mong item ay makakapagpahamak pala ng buhay mo. Oo, meron kasing mga bagay na mayroong mga sumpa. Ito yung mga haunted objects o sinumpang bagay na naglalaman ng mga bad spirit o mga paranormal spirit. At totoo po itong umiiral, hindi ako nagbibiro. Kaya naman sa video na ito, ikukwento ko sa inyo mga sinumpang bagay na kinakatakutan ng mga tao. This is Arvin Polo TV, please subscribe for more video updates. Kaya naman, Simulan na natin. una sa ating listahan ay ang Annabelle doll. Ito'y isang manikang babae na poses ng isang kaluluwang namayapang si Annabelle Higgins na noon ay 7 taong gulang pa lamang. Ito'y nasa display case sa Warren's Occult Museum sa Connecticut. Nakilala ng buong mundo si Annabelle sa movie na The Conjuring noong 2013 at Annabelle noong 2014. Dito kinuwento na mag-asawang paranormal expert na sina Ed at Lorraine Warrens kung saan nila nakuha si Annabelle. Si Annabelle sa tunay na buhay ay isang manikang kulay pula ang buhok, may malaking mga mata at triangle na ilong na nakasilid sa isang box na may salamin. At meron ding ditong nakasulat sa kanyang box na positively do not open. Nagsimula ang kwento ng katatakutan na ito noong 1970. May isang inang bumili sa manikang si Annabelle sa isang lumang tindahan para sa kaarawan ng kanyang anak na si Donna. Si Donna ng mga taong yun ay isa ding nursing student na nakatira sa isang dorm kasama ang kanyang mga roommate. At dito napansin ng mga roommate ni Donna ang parang kakaibang vibe sa manika. Kalimitang nakakaramdam nito ay si Lou na ayaw talaga sa manika. At para matapos na ang kanilang usapan, pinatawag ni Donna ang mag-asawang Warren. At nung kinuha na ito ng mag-asawa, dito na nga nag-umpisang magparamdam ni Annabelle sa loob ng museo. Nakakatakot no? At ngayon ang kasunod naman na sinumpang bagay ay isang wine box na may kasamang dibok o concept ng Jewish folklore ng isang spiritong pagala-gala at sumasanib sa tao o di naman kaya sa bagay. Ang wine box na ito ay binili ni Kevin Manis na isang antique collector sa eBay noong 2003. At ang itsura nito ay isang lumang box na mukhang ginawa pa sa Jewish noong 20th century. At makikita ang dark ang kahoy nito at may mga Hebrew inscription at mga carvings. At pagkatapos niya itong iuwi, dito na nga nagsimula ang mga kakaibang bagay. Dito na siya nagkakaroon ng mga bangungot, mga health problems, at meron pa ditong parang amoy ammonia na lumalabas dito at marami pang iba. At dahil dito nag-search si Manis tungkol sa cabinet. At dito niya na nga nalaman na ang cabinet na pala na ito ay nagmula sa dating Holocaust survivor na nabawian ng buhay sa edad na 103 years old. At sinabi ng apo nito na ang cabinet na ito'y binili ng kanyang lola sa Spain at sinabihan silang wag na wag itong bubuksan. At matapos nito, pinost ulit ni Manis ang cabinet sa eBay at nilagyan niya ito ng description na The Book Haunted Jewish Wine Cabinet Box. At bagamat nakakatakot na nga ang gantong uri ng bagay, binili pa rin ito ni Jason Haxton sa halagang $280. At ayon kay Haxton, kakaiba na nga ang pakiramdam niya nang hawakan niya pa lang ang box. Pero hindi naniniwala si Haxton sa kwento ng box dahil daw mas naniniwala siya sa siyensya. At nang buksan ito ni Haxton, nakita niya ang isang goblet, 2 pirasong buhok na nakabuhol sa may sinulid. Narito rin ang ilang mga barya noong 1920s, yung rosebud, isang candlestick holder at isang granite statue. At dinescribe niya nga ito na parang isang bad luck. At gaya ng naunang may-ari, pareho rin silang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. At dahil dito, humingi ng payo si Haxton sa isang rabay at sinabihan siya nito na ilagay na lang ang sinumpang bagay sa isang gold linen wooden container para hindi na makalabas kung ano pa man ang nasa loob nito. At pinasok niya nga ito sa isang military grade case at nilubog sa ilalim ng lupa. At mula nun hindi na nga ito pinakita pa sa publiko. At ang kasunod naman sa ating listahan ay ang Busby Stoop Chair. Ang Busby Stoop Chair o Dead Man's Chair ay isang di umano'y haunted oak chair na sinumpa ng isang kriminal na si Thomas Busby bago siya bawian ng buhay sa isang execution noong 1702 sa North Yorkshire sa UK. Ito ngayon ay nasa isang museo na at sa unang tingin, sa lamang itong typical na lumang kahoy pero kinakatakutan itong hawakan ng kahit na sino paman dahil nga daw sinumpa itong bagay at huli itong inupuan 300 years nang nakakaraan. At sinasabi ng iba na kung sino man ang makakaupo dito ay makaka-experience ng isang manalang aksidente.
O di naman kaya sakit nakikitil sa kanyang buhay? At pag nilapitan mo ito ayon sa iba, meron sa iyong mahinang bubulong, sasabihing may death come to anyone who dares to sit in my chair. Kaya naman simula nun, sinabit na lamang ito ng may-ari ng museo para maiwasan itong upuan ng kahit na sino mang tao. At ang kasunod naman sa ating listahan ay ang Myrtles Plantation Mirror. Ang Myrtles Plantation ay isang makasaysayang tahanan at dati itong antebellum plantation sa St. Franceville, Louisiana, US na tinayo noong 1796. At sinasabing may naganap na krimen dito na umabot ng 10 ang binawian dito ng buhay. At noong 2001, naisama pa nga ito sa pelikulang Unsolved Mystery at pinakita rito ang isang segment tungkol sa may sinasabing pinagmumultuhan sa plantasyon. Tinampok din ang lugar na ito sa isang 2005 episode ng Ghost Hunters. Ito'y naging isang haunted house dahil daw sa pagmumulto ni Chloe na nakikita sa may salamin ng bahay. Siya isang alipin na nagtrabaho kina Clark at Sarah Woodruff. At ayon sa isang kwento, pinilit ni Clark Woodruff si Chloe na maging kanyang mistress o kabit. At ang iba pang mga bersyon nito ay nahuli daw ng mag-asawa si Chloe na nakikinig sa usapan sa pamamagitan ng pagdikit niya sa keyhole. Kaya naman ng kanyang tengay pinutol at nagsuot siya ng berdeng turban para itago ito. At sa ngayon ang Myrtles Plantation ay isa ng bed and breakfast na binibisita ng mga turista. At ang salamin ditong nakakatakot ay nananatiling nakadisplay at makikita mo ito pag bumisita ka dito. At ang kasunod naman sa ating listahan ay ang Robert Dadal. Ito ay isang batang lalaki na nakasuot ng sailor suit. Ang tangos ng ilong niya ay parang isang pares ng pinholes. Siya'y natatakpan ng brown nicks gaya ng mga peklat. Mapungay at maitim din ng mga mata niya. At mayroon din siyang palaging hawak na aso. Ganto ilarawan si Robert. Si Robert sa ngayon ay nasa Fort East Martello Museum sa Key West, Florida. At siya'y nasa isang bagong display case na binigay ng isang fan ni Robert. At bago dumating si Robert sa museo noong 1994, siya'y pagmamay-ari ni Robert Eugene Otto. Ito'y niregalo sa kanya ng kanyang lolo nung pumunta ito sa Germany na galing sa kumpanyang Steffi Company. Pagkatapos mabawian ng buhay si Otto, binitbit na nga nila ito sa kanilang bahay. At pagkatapos nito, dito na nga siya nagsimulang magkaroon ng kababalaghan. Sinasabing iniwan niya ito sa isang sulok at pagbalik niya nasa ibang lugar na ang manika. At dahil nga sa takot ni Myrtle, dinonate niya na lamang ito sa museo. At ang kasunod naman sa ating listahan ay ang Augusted Man painting. Isa itong tinuturing na isa sa mga pinaka-nakakatakot na painting sa kasaysayan. Ito'y nasa pangangalaga ni Sian Robinson, isang residente sa Cumbria, England. Ito'y pinamana sa kanya ng kanyang lola at siya'y nakaranas ng nakakatakot na pangyayari pagkalagay niya pa lang ito sa kanyang bahay. At ang isang nakakatakot na naranasan niya ay ang paglangit-ngit na mga pinto sa gabi, bigla ang sigawan at minsan binabangungot siya. Dahil dito, inalam ni Sian kung sino ang artist nito. Dito na pag-alaman niya, sariling dugo pala ng artist ang ginamit sa painting at nagpakamatay siya matapos niya itong iguhit. Gayunpaman hindi ito binenta ni Sian at nakatago lamang ito sa kanilang bahay. At ngayon talakayin naman natin ang The Haunted Wedding Dress. Sa Altoona, Pennsylvania, ang makasaysayang Baker Mansion ay sinasabing pinagbumultuhan ng mga espiritu ng mga dating may-ari nito. At siya nga si Anna Baker ang dating may-ari nito na nakaranas ng kakaibang trahedya at heartbreak. Ito ang kwento. Noong 1854, habang binibisita niya ang kanyang ama sa Alleghe Fernandes, nakilala ni Ana ang isa sa mga steelworkers at nagkaibigan sila nito. At bagamat siya'y 18 anyos pa lamang noon, itinago ni Ana ang pag-iibigan sa kanyang pamilya dahil alam niyang pinagbabawal ng kanyang ama ang kanyang relasyon sa isa sa kanyang mga empleyado. At sa kalaunan umusbong ang kanilang relasyon at nag-propose na nga ito sa kanya. Pero nakakalungkot, si Ana ay merong kasintahan na si Elias na siyang nagmamay-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang ama. Nalaman nga ni Elias ang tagong relasyon ni Ana sa manggagawa nito. At dahil dito binantaan ni Elias si Ana na huwag nang pupunta sa lugar na yon dahil baka masaktan niya pa ang empleyadong kasintahan ni Ana. At ang lumang wedding dress na gagamitin niya sana sa kanyang kasal ay hindi niya na nagamit. At dahil dito makalipas ang maraming taon nagkulong si Ana sa kanyang silid. At kung minsan hindi na nga kumakain o nakikipag-usap kahit kanino pa man. At noong 1864 binawian ng buhay si Elias Baker at nakita ito ni Ana bilang isang pagkakataon para mahanap niya ang dati niyang kasintahan na empleyado. At ang nakakalungkot, no natagpuan niya ito, nasal na ito sa ibang babae at meron na itong pamilya.
Kaya naman simula noon, hindi na nga lumabas si Ana ng kanyang kwarto at sa kalaunan dun na nga rin siya namatay. At sinasabi niyang wedding dress ay pinagbumultuhan pa rin ngayon ni Ana. At ngayon pag-usapan naman natin ang tungkol sa may Dabasano vase. Ito'y kilala nga rin bilang Eyes of Death at paniniwala ang nagdadala ito ng mala sa mga nagmamay-ari nito. Kilalang isang common wedding gift ng mga mayayaman ng isang mamahaling vase noon. At nagsimula nga ang kwento nito ng iregalo ang vase sa isang babaeng ikakasal. Matapos ang seremonya, natagpuan na lamang nila ang bride na wala ng buhay habang hawak-hawak ang vase. Dahil dito, pinamigay nila ang vase pero namatay din ang kasunod na may-ari nito. Kaya naman ang ginawa nila, dinasalan nila ang vase at nilubog sa ilalim ng lupa. At makalipas ng ilang taon, sinabing may nakahukay ng isang vase na may nakasulat na "This vase brings death." At hindi ito pinansin ng nakakita at diniretso niya ito sa isang auction house. Dahil nga ito'y isang antigo, mabilis itong nabenta sa isang local pharmacy sa halagang 4 million lire. Nakatumbas na ng 2,065 euros o $2,270. At makalipas lang ang 3 buwan, namatay din ang nakakuha nito. Kaya naman, uling binenta ng kanyang pamilya ang vase sa isang 37 years old na doktor. At makalipas din ng ilang buwan, namatay din ng doktor. Pinagpasapasahan ito ng mga tao at lahat sila'y binawian ng buhay. Dahil nga marami ng mga namatay, binalik na lang ito sa ilalim ng lupa. At ang huling bagay na sinumpa na tatalakayin natin ay ang tinatawag na The Haunted Bunk Beds. Ang pamilyang Tolman sa Horicon, Wisconsin ay nakaranas ng 9 na buwang takot matapos bumili ng second-hand bunk bed. Noong 1987, pagkatapos lumipat ng pamilya ni Allen, ay bumili nga sila ng second-hand bunk bed para sa kanilang anak. Pagkatapos mabili, dito na nga sila nakaranas ng kakaibang nakakatakot na pangyayari. Ang radyo sa kanilang bahay ay nagpapalipat-lipat sa mga istasyon ng mag-isa. At nakakita rin ng batang nakahiga rito ng isang pangit na matandang babae sa kanilang silid. May mahaba itong itim na buhok at kumikinang na parang apoy. At bukod pa nagbubukas sara din ng mga pinto sa kanilang bahay at umuuga ang mga upuan na mag-isa. At ang nakakatakot pa, nakakarinig pa nga sila ng kakaibang mga boses. Kaya naman dahil dito, nagpasya nga silang ipabless ang kanilang buong bahay. At kung gusto mong malaman ang buong kwento nito, pwede mong panoorin ang kanilang buong pelikula na merong pamagat na Tolman's Ghost noong 1988. At ang ending, lumipat na lamang sila ng bahay at saka iniwan lahat ng gamit. At hanggang sa ngayon, ang kwento ng pamilyang ito ay matuturing pa ring unsolved mystery. Nakakatakot, no? Ikaw, meron ka rin bang naranasang kakaiba sa bahay nyo ngayon? Comment down below.